diagnose na When's pa ulit po? Sorry. yung sa right leg ko, meron akong may nakita doon na bukol. Na-diagnose siya na cancer, synovial sarcoma. Tapos, so, ang ng doktor, kasi malaki siya, tapos masakit siya, magaan siya. Ang sabi ng doktor, mag-radiation muna bago i-surgery para tingnan kung liliit siya. So, nag-radiation ako for 5 weeks. Nag-start siya ng April 2 hanggang May 9. Tapos natapos na yung radiation ko. Nung nag-radiation ako, ano pa rin siya, after ng radiation, maga pa rin siya, manas pa rin yung binti ko. Tapos, itong si Marie kasi dati ko na siyang nakilala nung nagpunta ako sa New York, nung nandun pa siya. Nagkausap na kami before, pero hindi ko pa nasasabi sa kanya yung yung aking kondisyon. Pero na-mention na niya yan, sabi ko, ayusin ko muna yung aking, kasi nga may schedule ako ng mga test, may schedule ako ng radiation. So, hindi pa ako nag-decide at that time. So, after nung radiation, maga pa rin yung paa ko. Tapos sabi ko, subukan ko na kaya yung barley. So nag-usap ulit kami ni Marie. So nag-start ako ng nag-order ako yung dito sa Canada kasi yun yung malapit, si Marie Chris sa Alberta yata yun. So nag-try ako. Nung nag-try ako, yung first na umiinom ako ng once every morning at saka sa gabi. Tapos, nung sabi ko, gawin ko na kayang 3 times a day. So, umiinom ako. Tapos napansin ko, after ng siguro 2 boxes ako, yung pag umihi ako, pag nagpunta ako sa washroom, umihi ako, napakadami kong wiwi. Tapos siguro mga ilang beses yun. Tapos after nun, yung manas ko, nawala na siya. Umimpis na nakikita ko na yung ugat ko sa paa, tapos hindi na yung, kasi minsan pipisilin ko, alam mo yan, di ba namamaga, tapos pipisilin mo, magmamarka yung yung kamay mo, yung daliri mo, ganun. Tapos, sabi ko, siguro ito yung cleansing. Tapos, after nun, kasi nung kahit na after ng radiation, maganga, tapos makirot siya, kumikirot siya kahit sa gabi. Tsaka pag nahiga ako, talaga nakatagilid yung paa ko. Diretso lang talaga yung nakapatong sa una, nakatagilid lang siya kasi masakit pag diniretso ko. Kasi yung muscle, yun yung magae. Tsaka dito sa side, hanggang dun sa, yung sa side sa loob, hanggang sa ilalim ng, alam mo yun, sa ibaba ng alak-alakan. So, Yes. ganun. Tapos yung ganun akong matulog. Tapos tuloy-tuloy yung pag-inom ko. Tapos sabi ko, gawin ko na kayang 2 sachets, yung morning at saka evening. Para sabi ko, para mas mabilis, ganyan-ganyan. Tapos, nung sabi ko, hindi, gawin ko na lang 2 sachets, 3 times a day. Para mas, sabi ko, para mas mabilis siguro. Tapos may nakaschedule ako na, so aside from yung nawala na yung kirot, nawala yung manas, tapos na siya, naibabali ko na yung binti. Kasi dati pag nakahiga ako, o kaya kasi nga maga yung ilalim ng alak-alakan ko, so pag ibinali ko yung paa ko, masakit kasi tatamaan ang hita. So, yung ang ginawa ko, tuloy-tuloy nga yun. Nakaschedule akong MRI, tsaka CT scan, bago mag-surgery, bago i-schedule ang surgery ko. So, June 3rd yun. June 3rd, nag-MRI ako, tsaka nag-surgery ako. Pero napansin ko, hindi na siya ganun kasakit na Although, isinide ko lang kasi sabi ko, ayokong diretso. Kasi, syempre, niingatan ko pa rin. So, nag-MRI ako ng leg ko, sideways siya. Pero nakahiga pa rin ako. Tapos, nung napapansin ko talaga, hindi na siya makiro. Tsaka pag hinawakan ko, tsaka nung yung last day pala ng, yung after na ng radiation ko, mga a week after ng radiation ko, na-meet ko ulit yung radiology oncologist ko. Tapos sabi niya sa akin, pinisil niya, sabi niya, it's not as hard as rock anymore. Sabi niya, it's good, sabi niya gano'n. So malambot na.
Tapos nung nag-radiation na nga ako tsaka nag-MRI ako tsaka CT scan. After a week, yun na yung iminit ko na yung aking doktor na surgeon, oncologist kasi siya yung mag-schedule ng surgery. So nung Monday yun, so nagpunta kami. Sinabi niya yung result ng MRI. The MRI result is good, yung CT scan is good. So wala, lumiit. Tapos lumiit siya, sabi niya. That's good, sabi niya. Tsaka yung skin ko daw. Maganda yung kasi nung una, banat na banat siya. Kasi nga maga. Sabi niya, lumiit siya, I'm impressed. Sabi niya ganun. So, naano ko talaga na, mula nung uminom ako nung nakita ko yung improvement niya everyday kasi tuwing paggising ko sa umaga, hihipuin ko yan. Tapos, titingnan ko, kukunan ko ng picture, ikino-compare ko. Nakita ko talaga yung niya, yung effect niya sa akin na talagang mararamdaman mo na nagbabago yung yung nararamdaman mo, yung sakit mo makikita mo talaga yung effect. Kaya nga tinuloy-tuloy ko na yung inom ng barley. Talagang 3 times a day na ginagawa ko na 2 sachets. Tapos yung mister ko, pinapainom ko rin siya. Kasi siya din yung pag sa gabi, bigla lang hihiyang masakit ang binti, masakit ang hita, tapos tsaka siya, mataas ang blood sugar niya. So pinapamonitor ko sa kanya yung blood sugar niya pag yung habang umiinom siya. Kasi nung nasa 10 yata, bumaba naman siya hanggang ngayon nag-7 na siya eh. Wow. So yun yung magandang effect nung barley sa akin. Congratulations po. Mm-mm. So, Thank meron po you. kayong before and after na picture? Oo, meron ako. Ayun. Kung pwede niyo Oo. po maipasa kay Mentor Normelin and kay Mentor Rosemary para at least po. Oo, sige, ipapasa ko. Hindi ko pang ewan ko kung na-send ko kay Marie. Pero sige, isa-send ko. Hindi ko kasi dito, hindi ko alam kung paano yung kukuhanin ko, isi-share dito eh. Pero isa-send ko kay Yes, isend niyo po sa isa-send ko kanila. kay Lynn tsaka kay Marie. Okay. Thank you. Maraming